Okay mga boss, welcome dito sa ating channel. Ano ba topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay hindi talaga siya repair. Kumbaga, lagi tayong may bagong viewers, may mga bagong nagsusubaybay. At tuwing nag-upload ako ng amplifier restoration at nakikita nila na binabasa ko, inuugasan ko, sinasabon ko, yung mga bago nating viewers ay nagugulat o parang tawag dito, hindi sila makapaniwala. Yung iba naman nagtatanong katulad nito, marami na to hindi ko lang na-save yung iba, pero marami na tong kaya gagawa tayo ng isang video na tuwing may tanong na ganito, ito yung video na laging i-recommend natin. So ang katanungan kasi nila, laging agam-agam nila, kapag binasa yung amplifier, baka daw lalong kalawangin o kumbaga pag pag binasa, hinugasan, pwede daw lumala ang sira o dumami ang sira. Yun ang yung inaalala nila kapag ginagawa. So ang ang direktahang sagot ko dyan ay pwede talaga na masira ang amplifier kapag binasa mo. Lalo na kung basta-basta ka lang magbabasa ng kaya basta-basta mo lang sasabunin o lalabahan yung amplifier, yung board, pwede talagang masira o kalawangin o tawag dito, lumala yung problema. Pero ang tinatanong kasi nila mga boss ay ako. So ako na alam ko na ang ginagawa ko, kumbaga matanda na ako. Alam ko na yung ginagawa ko, alam ko na yung resulta ng ginagawa ko. Pag ako ang tinatanong nyo, kung pag binasa ko ba, kung ako mismo yung tatanungin nyo, pag binasa ko ba at nilabahan ko yung board, kakalawangin o dadami yung kalawang o lalala yung sira. Kung ako mismo na technician na kabisado ko na yung ginagawa ko, kung ako ang tatanungin nyo, hindi mangyari sa akin na lalala yung sira ng isang amplifier o kakalawangin. Kaya gagawa tayo ng video na ganon, para yung agam-agam ng mga bagong viewers natin, meron tayong mga nalikom na ilang comment, ilalagay na lang natin dyan sa screen, na baka daw dumami yung sira kasi binasa, kaya daw kinalawang kasi nga binasa, baka daw lumala yung kalawang kasi binasa. So ganon yung ating sasagutin at ipapaliwanag natin. At sana naman yung mga bagong viewers natin, kapag napanood to, ay maliwanagan sila at makumbinsi sila na sa tamang proseso, sa tamang execute ng pagbabasa, paglalaban ng board, ay hindi talaga kakalawangin yan mga boss. So unang-una, para patunayan yung na hindi kakalawangin, ito meron tayong pang demo na board. Ito ay hindi naka-vlog, hindi ito naka-repair vlog, pero lalabahan ko to. Gawa ng request ng may-ari na ipa-refresh, kumbaga papalinisan niya yung kasi anong nangyari dito mga boss, konting history, konting kwento lang dito sa gumagana pa to, tumutunog pa, sabi niya. Kaya lang brinash nga niya kasi sobrang alikabok, nilinis niya. Nung tinisting na namin, hindi na tumunog, hindi na nag-switch yung relay. Kaya nung kinalas ko, nakita ko dito na yung yan. Ito yung pinaka-resistor niya sa relay. Mapapansin nyo yan yung na yan, naglulos na ito, mapapansin nyo to, sumasayaw na kasi nung nagalaw niya pagbasa yan natanggal na sa hinang. Kaya nangyari, hindi na gumana yung relay. Yan. Kaya sabi niya, sige ikaw na maglinis boss at ikaw na din So hindi rin pala basta-basta, nagbas lang siya ng ganito yung resistor na to, at na nga din sunog na din, papalitan na natin. Ito pa, pinakita ko sa kanya, sunog na. So sabi niya sana isang channel lang sana yung ipapagawa, pero sabi niya sige overhaul mo na. Balik tayo sa pinaka topic natin. So ito yung magiging example natin or pandemo natin. Ang gagawin natin dyan para ma-prove natin na hindi siya kakalawangin pag binasa o hindi dadami ang kalawang, may mga certain area tayo na prone sa kalawang. Yun ang bibidyohan natin ng before
Ito yung before natin basain, tapos after. So isusum ko dito yung ano, kadalasan kasi sa mga prone sa kalawang itong area na to. Tingnan natin kung bago natin simulan ay may kalawang na, at kung pagkatapos natin basahin ay lalong dumami yung kalawang. So isum muna natin dito yung ano, ayan. Ayan, hawakan ko na lang yung camera at i-ano natin. So dito mga boss, paano ba to? I-zoom natin yan. Dito mga boss, ang hindi pa kinalawang dito ay itong mga piyesang to. Yan, tandaan nyo yan mga boss yung hilera na to, walang kalawang yan. Yung Zener diode na yan, yan 27 volts. Yan, C104, yung resistor na yan, yung ceramic na yan, 101, walang kalawang yan. Yan, tatandaan nyo yan kasi babalikan natin yan. Yan, walang kalawang yan. So, ang mangyari dyan, steady natin yung camera kasi side by side natin yan pag ano. So, ang mangyari nyan, kapag binasa natin, natapos natin laban at kinalawang yan, ibig sabihin hindi nga maganda yung ginagawa natin na binabasa natin at kinakalawang. Pero itong amplifier na to, bago pa natin simulan, may mga kalawang na to. So may mga questionable na yung transistor, pero ayan, titingnan natin. Yan. So itong mga jumper, maitim na. Isa-isayin natin, pero may kalawang na to. Itong party na to, dapat walang kalawangin dito mga boss. Yan. Pero dito kasi may kalawang na ito. Kaya papalitan na natin yan, pero sasabay lang natin sa ugas. Ayan, katulad yan yan, literal na may kalawang yan. Kung kakalawangin man yan pagkatapos nating laban, andyan pa rin yung kalawang talaga yan, hindi maiwasan yan. Yan, yung may mga malapit-lapit ng kalawang, ayan So binibidyo natin para mapakita natin na bago pa natin basain yung iba, may kalawang na. Pero yung iba naman, katulad nito, katulad yan, pag iyang kinalawang, pagkatapos nating basain o labahan, talagang so video tayo dyan ng mga ayong patandaan nyo dyan ay itong yan, may sunog na resistor, hindi pa natin agad papalitan yan, pati yun katapos natin basahin. Dito naman sa relay section, ayan, so maganda pa, tingnan nga natin itong as is pa naman, wala pang kalawang yan yan. So ayan, nakita nyo, malinis pa siya mga boss, malinis pa. So ito pa, sama natin yung sama natin yung lahat-lahatin natin. Tandaan nyo mga boss yung sa mga bagong viewers natin, para syempre mawala din yung agam-agam nila at pangamba na baka yan, itong IC na to, walang kalawang to. Tandaan nyo, ayan IC101 MC14502. Pag iyang kinalawang, after natin basain, talagang patunay yan na mali yung ginagawa natin. Sa mga resistor naman, hindi naman siya kinalawang pero maitim lang. Ayan, tandaan nyo mga boss. So tandaan yung IC na yan. Then punta tayo sa asa na yung isa pa nito, sa may volume. Dito tayo sa may volume. Dito naman sa may volume, hindi pa naman makalawang tong resistor. Yun pa rin naman yung kulay niya. Ayan, tandaan nyo yan. Ayan tandaan nyo yung number R209 hanggang 204 hanggang 201. Ayan, walang kalawang yan. Maitim lang pero walang kalawang. Yung naman yan, tandaan nyo din to, itong IC na to, bago pa natin nilaban ay makaikalawang na. So hindi pwedeng sabihin na yan ang dahilan ng kinalawang. So posibleng kinalawang pa rin yan pag natapos natin linisin. Ayan, tandaan nyo yung resistor dito ang walang kinalawang mga boss dito sa una wala din. Ayan, so ipa-flash natin dyan sa screen pag natapos. Okay, wala na. Dito naman tayo sa tone sa baba. So kung mapapansin nyo, madumi lang siya. Itong IC na to, GRC4558, hindi siya kinalawang. Ayan, tingnan nyo na maigi mga boss. Ayan, walang kalawang yung IC. Pag kinalawang yan after nating basain,
ibig sabihin talagang mali yung ginagawa natin at tama sila na ano. So ayan yung ginagawa natin na ito medyo maitim lang, hindi ko alam kung kalawang to pero ano, maitim. So ikukumpara na lang natin yan sa ano, sa pagkatapos ano. Pero yan talaga maitim na mga boss. So usog pa natin. Yan yung IC na yan. So usog tayo dito sa microphone section. Ayan, PT2399. Walang kalawang yung IC na yan mga boss, oh, malinis. Pag iyang kinalawang pagkatapos natin basahin, matik na yon. Ibig sabihin, mali tayo. Mali yung ginagawa natin. So ayan, okay naman yung mga resistor, walang kinalawang. Yung transistor na 9014, saka ano, yan, malinis. Walang kinalawang mga boss. Ayan. So naka 10 minutes video na agad tayo. Sana mapatapos nyo to. At ano tawag dito, okay. So bukas kung maganda ang panahon, lalaban ko to. So ano nga ba yung mga hindi dapat basahin dito? So mga hindi dapat basahin dito pag maglalaba kayo ng board, ito mga potentiometer. Kung ito pa rin naman ang gagamitin nyo o hindi nyo papalitan ng bago, huwag nyo na lang basahin, tanggalin nyo na kasi carbon yan, pwedeng mapudpud yan. Depende sa tapang ng sabon na gagamitin nyo yan, yung mga potentiometers na yan, tatanggalin nyo yan. Pero ito tatanggalin ko talaga to mga boss kasi papapalitan na to ng may-ari kasi may konting tama na rin yung mga pihitan yan. At saka yung relay, hindi po kasama sa binabasa kasi pag binasa mo yung relay, ang tagal matuyo nyan, magkakaproblema ka talaga pag binasa mo kasi yung paglalaba din ng board naman, hindi naman basta-basta ka na lang magkalas ng board tapos bigla mong babasahin. So kailangan alamin mo din dapat muna yung mga bagay o yung mga pyesa na pwedeng basahin at hindi basahin. Katulad nung ano, transformer sa loob. Yung transformer sa loob, yung toroidal, hindi rin po binabasa yan. Kasi pag binasa nyo yan, magkakaproblema talaga. Tagal din matuyo yan. So yun lang. Update ko kayo pag nahugasan na natin. So ayan mga boss, bali babasain na natin tong ano. Meron na tayo ditong naka-ready na tubig na may sabon. Yan. So ibabad lang natin to ng at least mga minimum of 5 minutes siguro para ano, para masok yung ano, dumi. Saka natin iba-brush. So dalawa yung brush natin dito. Yung isa na medyo makapal, matigas ito medyo malambot. So babad muna natin ng 5 minutes. Then after maglaba mga boss, ayan, papatuyuin muna natin. Mapapansin nyo naman na magandang panahon, may anino ko. Yan. So patuyuin natin yan. Dahil maganda yung araw ngayon, baka abutin lang to ng ilang oras, matutuyo na to. Balikan natin to mamaya. Okay mga boss, so ito na, napatuyo na natin yung board. Mapapansin nyo, malinis na siya. Wala na yung alikabok ngayon. Ngayon punta tayo dito sa, ika lang, ayusin natin sa mga resistor. I-review na natin kung talagang kinalawang yung ano, yung mga tinandaan natin na pyesa. Yan, up, sumobra. So ayan, mapapansin nyo dito sa unang hilera,
Etika lang, ayusin natin. Ano ba't ang pangit ng camera ko ngayon? Malikot yung camera at saka ano. So ayusin natin. Ay ano ba, pasensya na, magulo. Alam ko ano to, nakakahilo. So ayan, mapapansin nyo yung diode, isa yan sa mga tinignan natin. Hindi naman siya kinalawang mga boss. Yan pa rin naman yung itsura nya. Oh. Oh, yan pa rin naman sila mga capacitor. Oh, yan pa rin naman. Hindi naman nagbago. Lapit natin yung ano. Yung mga resistor dito. Yan pa rin naman, oh, hindi naman kinalawang. Ganun pa rin naman ang estado niya. Transistor, oh, yun pa rin naman, hindi naman kinalawang. Yan pa rin yung itsura niya. So dito sa unahan, may mga ilan-ilan ditong kinalawang, katulad nitong ano, naputol na yung isa kanina. Itong ano, capacitor na to, talagang may kalawang na to. So natuluyan na lang, no, nag-blast tayo. Tapos yung ilang portion dito na may kalawang, yan. Pero so far yung iba, ayan pa naman as is, walang kinalawang na ano. Kung yung ano yung dating hindi kinalawang, yung pa rin naman mga buso. Yan. Yan pa rin naman. As is pa naman. So tingnan natin dito sa may ano, sa may relay. Punta tayo sa may relay. Paano ba to? Yan. Tingnan natin. Teka lang, tanggalin nga natin yung ano sa camera, sa stand. Yan. Oh, ayan pa rin naman ang piyesa. Yung mga chinik natin na transistor, yun pa rin naman, oh, hindi naman kinalawang. Yan pa rin naman, oh, stable pa naman. So, check pa natin yung iba, yung ibang board. Kasi binasa natin to lahat. O, punta tayo dito sa ano. 'Di ba, sabi ko tandaan nyo tong ano, IC101, yung ano 14052. Ayan. O, intact pa naman siya, walang kinalawang. Resistor. O, ayan pa naman ang kondisyon ng resistor. O, yun pa rin naman, katulad nung dati. Nawala lang yung alikabok. O, hanggang ganon pa rin. Yan, o, pati mga connector, o. O, hindi kinalawang. O, ayan. Hindi siya kinalawang. Yung pa rin naman mga boss, punta tayo sa volume. Punta tayo sa volume. Itong hilira ng resistor na to, diba sabi ko sa inyo, tandaan nyo. O, yan pa rin naman, o. Hindi naman kinalawang. Itong IC na to, bago natin hugasan, kinalawang na talaga yan. Kaya andyan pa rin hanggang ngayon yung kalawang. Pero bukod sa ibang pyesa, o, intact pa rin naman siya mga boss, o. Hindi sana kung dadami ang kalawang, hindi sana kinalawang na itong mga pyesa na to. Ayan pa rin naman. So, puntahan pa natin yung ano, yung isa pa. O, ito yung sa tone. Tika lang, malikot ang camera ko. O, yan pa rin naman, yung mga IC yan na 4558, sabi ko tandaan nyo kung kakalawangin, o. Hindi naman siya kinalawang, pati connector, o, makintab pa rin naman, o. Yan. Yan. O, maganda pa rin, o. O. Yan, sa mga nag-aagam-agam dyan na baka daw pag ano, pag binasa, lalong masisira o lalong dadami ang kalawang. O, ayan mga boss, o, yan ang patunay. Yan. O, itong IC na to, diba, sabi ko tandaan nyo kung kakalawangin. O, ayan pa naman. Mga resistor nya, ayos pa naman. Ayan, o. O, ayos pa. Tapos itong IC na to, o, diba? Ayusin natin yung zoom. O, ayan. O, intact pa yung pyesa nya. Walang kinalawang. Mga boss. Atasan natin. Ay, dumilim. So, ibig sabihin, dito sa bidyong ginawa natin, nagpapatunay na wala talagang kinakalawang o hindi kinakalawang. Kailangan lang ng tamang procedure. Ay, tumanggal yung ilaw natin. Nahulog yung ilaw natin mga boss. So kailangan lang ng tamang procedure para ano. Ngayon kung alangan naman kayo kasi syempre mag-iisip kayo baka lalong masira, eh wag nyo na lang gawin. Wag nyo i-DIY, mas maganda.
Huwag nyo na lang galawin yung amplifier nyo kung hindi kayo ganun kakumpiyansa na ano. O kaya kung gusto nyo naman ipalinis nyo na lang sa technician talaga, sa mas nakakaalam. Ang isa lang sa problema mga boss, pag naglaba kayo ng board, lalo na kung may mga kuro kalawang na, may chance talaga na may matanggal na pyesa o magano. Katulad nga nito, yung sinasabi ko na yung una nag-brush yung may-ari, nagalaw niya to, loss na. Hindi na magandang kapit, matatanggal. Pwede talaga mangyari na pagkatapos mo labhan ay hindi na gumana yung amplifier na nilaban mo. Kasi may pyesa dyan na pwedeng matanggal o mag-loss, katulad nito o katulad nung ginawa natin, nilinis natin, di ba? Nawala yung isang nahulog. Andito lang yun eh. Ewan kung saan na nakalagay. Naitabi ko yun. Pero kabisado ko naman eh. So katulad yan, pag may kalawang tas nagalaw mo, pwede siyang kasi dadaan-daanan ng brush yan, dadaan-daanan, gaganon-ganonin ng brush yan. Kung may kalawang yan, pwede talaga yan matanggal. Tulad nito, natanggal na siya. So dahil ito may kalawang na, papalitan na rin natin. Pero yung mga pyesa dati na yung mga pyesa na hindi naman kinalawang bago basain, hindi talaga siya kakalawangin kahit basain mo. Basta ang tip ko lang dyan mga boss, bago kayo maghugas ng board o maglaba, kung gusto nyo naman maglaba, try nyo munang tingnan yung panahon kung maganda yung sikat ng araw, maganda yung panahon. At sa pagbablas naman, kailangan dahan-dahan lang din. Pero kung marunong naman kayong gumawa o mag-troubleshoot, edi hatawin nyo na. Pero kung nag-aalangan kayo, ispihan nyo na lang ng tubig. Tsaka mag-brush kayo yung malambot. Kasi dalawang klase yung brush na ginamit ko dito, yung malambot at saka yung medyo matigas. Yung malambot, yun ang gamitin nyo para para madaling o kaya pinaka-safe, wala kayong matatanggal na pyesa. Pero doon sa topic na question ng mga viewers natin na baka pag nilabhan lalong dadami ang kalawang o lalong lalala ang sira, ay sa tingin ko po itong video na to magpapatunay na hindi totoo yung iniisip nyo o yung nasa isip nyo na baka dumami ang sira ay hindi po totoo. Ngayon, kung hindi pa rin kayo maniniwala dito sa video na hinanda natin, wala na po akong magagawa. Hanggang doon na lang ako. Idadagdag ko lang dito yung clip pag nagawa ko na to, yung amplifier na to. So magpapalit lang naman kasi dito ng mga pihitan, tapos itong mga resistor na nasunog, then may mga kinalawang dito banda na part na nasabi natin, ito tsaka dito. So yun lang ang gagawin natin dito. Pag na-assemble ko na to at saka mag-testing tayo, mga boss, isabay na natin dito. Yun na yung pinaka last part ng topic natin ngayon. So muli, ulitin ko, baka may mga nagpa-skip ng video o yung mga hindi nanonood ng buo. Hindi po talaga nakakakalawang yung pagbabasa ng board. Sa tingin ko, yung tamang pagbasa ng board o tamang paglaba, siguro ganon. So mga boss, sa mga naniwala na o sa nalinawan, so sana hindi na kayo mag-isip o wala na kayong problema o mabawasan yung pangamba nyo. Sa mga hindi pa rin naniniwala na baka may masira pa rin, wala na akong magagawa sa inyo. Hindi ko naman kailangan kumbinsihin kayo na maniwala, kasi unang-una mapapala ko kung hindi kayo maniwala. Wala naman magiging sa, halimbawa maniwala kayo, wala naman magiging sa akin kayo ang magiging, so madadagdagan kayo ng kaalaman. Kung hindi naman kayo maniwala, wala rin naman mawawala sa akin. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-repair ko, tuloy-tuloy pa rin naman ang takbo ng buhay ko. Kaya gumawa lang tayo ng content, kasi ang natin ito, ang pakay natin, maliwanagan yung iba at matulungan na rin. Yun lang, mahaba na ata itong video natin. Asimbulin ko muna itong amplifier, then last testing natin pag gumagana na. So ito na mga boss yung ginawa nating amplifier. Bali konti lang naman napalitan dito, mga ilang pyesa lang. Ayan yung mga potentiometer, tapos yung kinalawang na IC, yung 101, mga resistor na sinabi natin kinalawang,
So yung IC dyan, yung resistor doon, yung dalawa, yan. Tapos dito, yan. Yan. Tapos itong dalawang capacitor. So mga boss, ito pa. Yung dito. So ayan mga boss, yan patunay na yan patunay, gumawa tayo ng malinaw na yung paglalaban ng board at paghuhugas ay hindi po nakakasama sa amplifier. Pero kailangan sa tamang paraan. So lahat naman ng bagay pag hindi nyo ginawa sa tamang paraan talagang masisira. So may proper procedure po na dapat sundin para magawa ng tama yung ano. So hindi siya sinasabi ng iba na pag binasa kakalawangin agad. Depende po yan. Kung babasain mo yung amplifier tapos hindi mo papatuyuin, talagang kakalawang yan kasi mag-i-stack yung tubig dyan eh. Diba? Limawa, nabuhusan ng tubig. Siyempre pag hindi napatuyo yan agad, kakalawangin talaga yan. Pero hindi naman siguro ganun ka ano bang pinaka magandang salita dito sa ano sa tawag dito, mahirap kasi mag-elaborate. Siguro ano na lang tayo, magpaka-direkta na lang tayo. Hindi naman siguro tanga yung mga technician na babasain nila yung amplifier tapos kakalawangin. So hindi naman, kahit pa paano mga boss hindi lang ako, siguro kahit yung iba din na naglalaban ng board, siguro hindi naman kami magiging technician kung hindi kami gumagamit ng utak namin. So ginagamit din namin yung kukote namin mga boss. Kaya yung sinasabi nyong kakalawangin, na-anticipate na namin yan, alam na namin ang gagawin dyan. Pero syempre, hindi naman lahat kayang gawin yan. Kung hindi nyo alam kung yung tamang procedure, may mga pyesa kayong masisira kung along the way. Kung basta-basta kayo magbabasa. Tama lang din yung pangamba na iba na baka kalawangin kasi kung hindi tama yung procedure. Pero ito patunay na kasi yung kino-comment, yung mismong video ko, ako yung naglalaba. So, ibig sabihin, yung mismong ako mismo yung sinasabi na yung ginawa kong pagbabasa ng board ay kakalawangin o dadami yung sira. Ito gumagana yung binasa natin. Pero yung video naman na to mga boss ay hindi naman sa mga dating viewers natin kasi may iba sa viewers natin, yung mga dati pa nakapagpagawa na sa akin, alam na nila yung sitwasyon. Itong video na to ay para sa mga bagong viewers natin. Tuwing may magki-question sa akin na bakit mo binasa, kakalawangin yan, hindi kaya lalala ang sira niyan. Kumbaga pwedeng question, pwedeng sabi na parang tatawanan kanila kasi binasa mo nga. Ito na yung magiging reference video natin. So ayan yung patunay. Manood lang kayo na maigi, simulan nyo sa simula hanggang sa matapos. Makikita nyo naman na pinukusan natin yung mga mga resistor na mas mabilis makalawang kaysa IC, tsaka yung mga connector. Pero ayan, wala naman wala naman nabasa, wala naman kinalawang. So okay na tong amplifier na to at sa tingin ko yung question about sa amplifier na pag nabasa kakalawangin o dadaming kalawang, sa tingin ko malinaw ko na ipaliwanag dito. Hindi na ako gagawa sa susunod ng another video pa na magpapaliwanag ako. Kung may magtatanong pa rin, pwede ko nang i-repair tong video na to o kaya wala na ako masasabi kasi para sa akin kumpleto na tong ginawa kong vlog. Malinaw naman kasi binidyohan ko muna yung mga pyesa bago ko labhan o basain, tapos binidyohan din natin after. Okay? So sa mga matagal ko ng viewers dyan, alam nyo na to. Para lang to sa mga bagong viewers natin na tawag dito, sa mga bagong viewers natin na nagtatanong. Kasi hindi naman lahat ng viewers natin ay alam agad na okay lang basahin yung isang unit. So nakakatakot nga naman, di ba? Kasi kung iisipin mo, pinapatakbo to ng kuryente. Kumbaga may mga kuryente niya dumadaloy dyan at may mga pyesa nan. So mahirap talaga normal lang yun na tawag dito, mag-isip sila na baka masama ang basahin. Masamang basahin siguro kung hindi mo alam yung gagawin, pero sa mga technician na alam na nilang ginagawa, na halos araw-araw ko na itong ginagawa, siguro halos araw-araw na ganito nang ginagawa ko, kahit pa paano pwede ko nang i-claim na kabisado ko na. Okay mga boss, maraming salamat
Sa mga luma at saka sa mga bagong technician, bagong viewers, sana dumami pa kayo at sana nakatulong tong video natin. God bless po sa ating lahat. Sabi nga ni Paring Joy Masoy, no hate, just love. Na shoutout.